ka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Oh, para matapos na. Kasi mawala pa bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the president, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sila. Sabihin mo lang, utos ni Mayor yun. Kasi sabi niya, pag hindi kami sumunod, kami daw ang patay niya, di patay na lang namin itong ano to. Kasi kami ang mabaril. They keep on threatening me about sending me to the International Court of Law. Sinabi ko na nga I am willing to rot in jail. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabubulok na nga ba sa kulungan? Isang mahalagang hakbang sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inanonsyo ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber matapos nitong itakda ang petsa ng paglalabas ng desisyon kaugnay ng kanyang jurisdiction challenge. Ayon sa ICC Appeals Chamber, nakatagda nilang ilabas ang kanilang desisyon sa April 22, 2026. Issues the following schedule order at judgment in the above appeal will be delivered in open court on Wednesday, April 22, 2026 at 11 o'clock, anang ICC. Ang naturang desisyon ilalabas ng ICC ay hinggil sa question kung may kapangyarihan nga ba ang ICC na hawakan at dinggin ang kasong iniuugnay laban kay Duterte. Matatandang nauna ng pinagtibay ng pre-trial chamber ang jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa kanyang kontrobersyal at madugong kampanya kontra droga habang miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Nakasaad din sa dokumento na ang kautusan ay ginawa sa The Hague, Netherlands at pirmado ni presiding judge na si Luz del Carmen Ibanez Carrianza. Ang magiging desisyon ng Appeals Chamber ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa direksyon ng kaso laban kay Duterte at sa usapin ng pananagutan sa ilalim ng international na batas. Kasalukuyan pa ring nananatili sa kustudiya na ng ICC si Duterte. Isang taon na ang nakalipas matapos siyang maaresto noong Marso 2025. Noong Pebrero 23 to 27, isinagawa ang confirmation of charges hearing sa kaso ng dating Pangulo habang noong Marso 6 nang tuluyang ihayag ng ICC na mananatili pa rin sa kanilang kustudiya si Duterte hanggat nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso niya. Ito, Attorney Conti, so kung na-approve na ho yung confirmation of charges, ano na ho yun? Magiging, masusunod na ho tayo sa trial, ano ho yung magiging timeline na ho nung kaso? Syempre, katulad sa Pilipinas, yung timeline ng kaso, malalaman mo lang after ng pre-trial. Kasi doon magtatakda ng kailan ng hearing. So, kung magsisimula na ang hearing, ang isang una munang pagbabago ay malilipat na tayo ng chamber. So, ngayon, kaharap po natin ay 3 judges sa pre-trial chamber 1. May iba pang trial chambers kung saan doon tayo mararaffle. Magpapalit ng judges, magpapatawag ng ilang mga parang status hearings or kung ano man na parang mag-aayos bago maitakda yung schedule ng hearings. Kaya may kumbaga may period pa din after ng April kung sakasakali ng kumbaga logistical adjustments bago i-anunsyo yung talagang eto na first day of trial na talagang ebidensya para patunayang may kasalanan si Duterte. Second half pa ang tinitingnan ko na posibleng posibleng scheduling, pero magiging malaking bahagi niyan yung adjustment or yung pag-adjust ng korte or yung consideration kay Duterte. Kasi ito ngang confirmation of charges hearing, in-adjust according sa recommendations or accommodations kay Duterte at sa sitwasyon niya. Attorney Danny, usually ang mga korte, di ba? Wala, bala kayo mag-adjust sa schedule namin. Pag 8:30 hanggang 12 o'clock ang hearing, nandyan kayo from 8:30 to 12. Excuse me. Tapos resume tayo, alauna hanggang 5:30. Dito, dahil sabi ng ICC, mukhang nahihirapan siyang umupo for long periods of time. Kaya,
Magpapatawag sila ng hearing for about an hour, 1 hour and a half hanggang mga 2 hours, tapos break. Tapos saka magre-resume. Sa loob ng isang araw, parang halos 3 oras nga lang ang total trial time para hindi siya matagal na nakaupo. After 2 days, February 23 at 24, break. Buong February 25, walang hearing. Magre-resume na ulit ng 26 at 27. Yan ay adjustment dun sa kalagayan niya. Kaya pag tumungtong ng trial at ganito pa rin ang sitwasyon niya or ganito pa rin ang request niya, posible pong may ganong framework. Iba-iba din yan kada hearing, kada trial. Kasi ipauna ko rin, Attorney Danny, kasi may ibang cases, ang sabi nila, tuloy-tuloy tayong mag-trial 1 month. Sunod-sunod, every week, in a week, 2 or 3 hearings. Ganyan. Tatapusin natin in 1 month yung first batch of evidence, tapos break tayo for a time, and then next month na ulit. Every other month. Meron namang iba, ibuhos natin first quarter of the year or 1 quarter, tapos break muna, tapos saka ulit. So, depende yung schedule sa all parties involved. At dito, magiging malaking factor yung mismong kalusugan ni Duterte para doon sa scheduling. So, sa tansya nyo ho, Attorney Conti, gaano katagal yung magiging trial? Ito ho ba buwan o baka umabot ng taon? At naka-livestream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Sa oras, para lang all cards down, maximum na trial sa ICC na naganap na, 10 years. Pinakamabilis, 3 years. Ang average daw po ng trial doon, according sa registry, is 8 to 9 years. So far, sa ilan nilang mga naging trial. Kaya, it's anybody's guess. Pero sa bahagi ng prosecution, kasi sila naman yung magprepresenta ng ebidensya, ready sila sa mabilis na trial. Sabi na nila yon, mas pabor sa kanila ang bilisan ng pagprepresenta ng ebidensya. Of course, magiging factor kung yung defense hindi mabilis, hindi matatapos ng mas maaga. Maraming factors, pero dun sa kontrolado namin or dun sa may information kami, katulad ng doon sa prosecution, ang assurance sa amin, kaya natin to ng mas mabilis. Di hamak na mas mabilis kaysa sa dun sa dating mga trial. Pero, yun na nga, prepare for the worst, but hope for the best. So, 10 years, or minimum 3. Alright, 3 to 10 years, napakahaba ho pala talaga, no? And live stream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Dapat, ang mga hearings po ng ICC ay nandun sa kanilang YouTube at Facebook. Nga lang, may 30 minutes delay. So, yung delay naman para po sa security considerations din. Kaya, paumanhin na lang po, at least, parang hindi naman ganun kalaki ang delay. At ang pumapatak yata kapag magsisimula ang hearing, 5:30 dito. Kaya para dun sa mga may trabaho pa hanggang 5, abot pa kayo sa telenovela ng bayan. Alright, panghuli na lamang ho, Attorney Conti, ano ho yung mensahe ho ninyo sa mga taong nag-aabang ho sa kasong ito at syempre dun sa mga drug war victims ho na ito patuloy pa rin ho na lumalaban ho para dito sa kasong ito? Di sa tagal nga po ng projected na tatakbuhin ng kaso, ang mensahe ko ay kapit lang. At least we have each other para kapit-kapit kamay tayo. Ito pong magiging tanawin natin dito sa trial na ito ay importanteng mailabas ang katotohanan. At para dun sa mga nalilito pa at iba ang katotohanan, para malinaw yung totoong katotohanan. Kung ano ba ang nangyari no war on drugs at hindi yung propaganda lamang o kaya yung ifinifeed na disinformation. Importante pong malaman natin ang ganyan, lalo na para sa mga biktima, dahil hindi naghihilom ang mga sugat nila kung hindi nila nalalaman kung bakit nga ba talaga tinarget ang anak nila, kung bakit nga ba pinatay. At ako, palagay ko, magiging bahagi ng processing din ito ang iba pang mga biktima ni Duterte. Hindi lang naman namatayan ang maituturing na biktima sa war on drugs. Nandyan din po yung mga nakulong or nakakulong pa nga hanggang ngayon. Andyan din po yung mga inakyat ng bahay, ni-raid, pinaihi sa
sa inakost na lang o hinarang na lang, pinaihi sa lalagyan, pinapadrug test na lang basta-basta. Yung mga pinag-zumba or tumba na di umano nasa drug list. Yung collective memory natin dyan, hindi lang things ang nangyari nung panahon na yon. Sana po maabutin namin yung mga biktimang yon at sana maging bahagi ng healing nyo, ito pong magiging trial ni Duterte. Attorney Chrissy, pwedeng pakipaliwanag mo yung update natin dyan. Tsaka yung mga issues na dinatnan mo rito na kung paulit-ulit na ina-argue ng kanilang mga abogado at ng pamilya niya. Sige nga, attorney. Unahin ko po yung siguro pinaka-recent, pinakahuling update mula sa ICC kasi may issue po patungkol doon sa katauhan, personality nung pong 6 na abogadong Pilipino na di umano bahagi ng legal team ayon doon sa pronouncement sa labas, pero nung nasa loob ay sabi ay, well, we are pleased to have in the public gallery 6 lawyers. Binanggit yon nung abogado ni Duterte. Si Kaufman. Malaking question ito kasi sa una, doon sa fairness ng proceedings and confidentiality of the proceedings. Kaya unahin ko na para doon sa mga, alam niyo yung iba naman hindi talaga bobo mas doon sa nagpapaloko lang. Alam niyo yung parang addict. Gamitin na natin yung term, kasi yung addict, kaya po, gumagamit ng yosi, yung mga nag-yosi, di ba? Pag sabi, hindi ko na kasi matigilan kasi nakasanayan, o kaya kasama niya lahat nag-yosi. Kapag nakalangoy-langoy ka talaga doon sa echo chamber na yon na ang sinasabi, ang ICC ay labas sa bansa natin, hindi naman yan ibang entity. Mga dayuhan. Pinapakilala po sa atin ngayon, ito ay foreign court daw, pinapakilala po sa atin ngayon kung ano ang pamantayan nila sa paggawa or pag-conduct ng proceedings. So una, fair ang lahat. At pangalawa, confidential ang kung anong confidential. Fair meaning, bahagi niyan ay yung disclosures. At sa totoo, kahit na anong i-disclose sa kumbaga, may isang witness na magsasabi na, alam nyo, ito yung alam ko tungkol sa insidente at sa tingin ko walang kasalanan si Duterte. Kung prosecution ang nakakuha niyan, kailangan niyang i-disclose sa kabila. Fairness talaga in all respects, in a sense. On the other hand, yung confidentiality, kailangan kasi ng confidentiality sa ibang impormasyon, lalo na sa identity, katauhan, at yung kumbaga details patungkol sa ilang victims at witnesses. Kasi bahagi ng fairness hindi mo mapaparaanan na kumbaga pakialaman sila. Sa totoo, malaking kasalanan kaya as much as possible hindi na aabot sa tutungtong sa ganon. You cannot trust people with information and assume that they will do the right thing. Remember, we are trying before the International Criminal Court criminals of the worst kinds of atrocities. Against humanity. Against humanity. Ito, crimes against humanity, genocide, war crimes. So kaya, yung impormasyon tungkol dyan ay hindi dapat basta kanino lang ibinibigay. Tama. At lalo na, hindi mo ibibigay sa mga Pilipino na either kasapakat, kabahagi ng war on drugs, o kaya patuloy pa rin sa panlilin lang tungkol dito. And then siguro yung isang tipak ng pagkaklaro tungkol sa ICC ay nakita naman po natin kung ano nang nangyari sa nakaraang hearing. Step by the step sila. Talagang nililinaw nila kung ano ba ang saklaw ng kaso, paano ba nangyari yung war on drugs, sino ba ang may kasalanan, at sino ba ang nabiktima or sino ba yung mga victim sa kasong ito. Malinaw na mag-unravel, mag-unfold yan sa ating mga mata. Abang-abang lang po at pasensya na, talagang mabagal ang magiging proseso natin. Salamat, attorney. Pero alam mo, gusto ko rin maitanong sa iyo, no? Napapansin ko lang, from a layman's point of view, hindi from a legal perspective, ano? Pero parang ilang beses na ina-attempt nilang i-delay yung proceedings. Hindi ba dapat sa lohika ng pagmamadali mo sa kaso,
at para madepensa mo yung sarili mo, hindi ba dapat hinahayaan mong bumilis yung proseso? Bakit paulit-ulit na? Siguro hindi ko na mabilang kung 4 o 5 mahigit na gumawa sila ng mga hakbang para ma-delay yung proseso. Pwede bang ipaliwanag mo to? Ano ba? Minsan siguro, sa bagay, alam na natin yung motibo, pero pwedeng ipaliwanag natin ito sa ating mga kababayan. Kasi ang nakakarating sa ordinaryong mamamayan, unfair ang ginagawa kay dating Presidente Digong, hindi binibigyan ng due process. Samantalang ang ginagawa nitong mga abogado niya, lalo na ni Kaufman, parang dinidelay. Pwede bang linawin mo sa ating mga kababayan to? Well, unang-una po ay he is being afforded the highest standards of due process. At yung delay na yan, ang test doon sa due process. Una, kasi sa isang bahagi, pwedeng yung manghihingi ka ng mga, sabihin na natin, may sistema na nakalagay. At kung walang kapararakan, yung mga nire-request mo, sinasuggest mo, dapat sa minimum, marinig yan. Pero later on, depende yan kung gaano kaganda yung posisyon mo. Pwedeng ma-shoot down or hindi. Pero ang isang importante, narinig ka. Kaya isang assurance ko po na gumagana yung sistema ay naririnig at nade-delay ng kung ano man, kung yun yung objective, isang bahagi yun. Na, kumbaga, naririnig, nahi-hear yung kanilang requests. Pero on the other hand, sa totoo lang po, para po sa mga naiinip, alam ko parang madaling sabihin na, pandelay ito. Nakakatulong din ito sa due process dahil lubos-lubos na hinihimay yung mga issue. Meron po tayong naging 3 partikular na mabibigat na issue sa kaso ni Duterte. Una, yung interim release. Ito po yung hiling na siya ay makalaya pansamantala. Makakakawala, sandali, attorney, makakakawala na si Presidente. Papakawala na. Alam mo, kumalat online yun. Makakakawala Makalaya na. Sige. Talaga grabe. Yung pa yun, yung problema. Sige. So interim release, nanghingi sila na temporary makalabas. Sabi ng ICC, ito yung guidelines. Okay. Pangalawa, humingi sila ng permanenteng pagtigil ng proceedings. It's a permanent cessation kasi ang mangyayari ay walang, ang sinasabi nila, walang jurisdiction yung ICC. At dahil doon, ang mangyayari, titigil ang lahat. Pangalawang tanong. At ang pangatlong tanong nila, na yun nga ang, sa totoo, parang yun yung unang napinal, sabi, kung ano't ano man, hindi tayo maaring magpatuloy kasi hindi ko kaya, si Duterte, hindi ko kayang mag-participate sa proceedings. So, 1, 2, 3. Sa lahat ng yan, napakasinsin, napakaburiri ng both parties doon sa impormasyon, ano yung legal issue, ano yung factual issue. Ang magandang, siguro, development for the legal community, most especially, nalilinaw, paano nga pala ba talaga yung una, yung question na jurisdiction. So, ito po yung kapangyarihan ng isang entity to decide on a matter. For example, sa mga bahay, imagine niyo na sa mga bahay, sino po ang may kapangyarihang magpasya patungkol sa budget ng bahay? Si tatay ba o si nanay? So kung sino man yung meron, sabihin natin si nanay, siya yung Supreme Court. Tama. Balik rin natin pala. Sabihin natin si tatay una, pengin naman ng dagdag allowance. Siya yung regional trial court or kung ano man. Pwedeng i-reverse or balik rin ni nanay. Sasabihin niya, hoy, anong binibigay mo dyan? Walang allowance yan. At final say, si nanay. Sa sitwasyong yon, siya yung Supreme Court. Sa ganitong mga issue na hinarap ng ng defense doon sa ICC, nakita natin, sino ang magpapasya, tapos ultimo, kailan natatapos. Pero yung maganda, hindi lang yung usapin ng, gusto kong makalaya, or gusto ko ng dagdag na allowance. May explanation. At natitilad-tilad yun, di ba? Yung, bakit mo gusto ng allowance? Number 1, mataas na ang bilihin ngayon. Number 2, yung isa ko pong subject ay laboratory. Di ba? Marami po itong mga kailangan bilhin. Yung magastos. Ito mga kailangan bumili ng beaker, yung sa scientific experiment, beaker, babayaran ko yung ganito, bibili akong Bunsen burner, etc.
Example lang sa mga science majors dyan. So, may explanation. Kaya kunyari, example dun sa interim release, sinabi nila na ito ang kalagayan niya. Number 1, may sakit na siya. Number 2, yung sitwasyon niya ay kailangan, yung kung anong sitwasyon niya, medical condition niya, kailangan tingnan siya sa labas. And number 3, mayroon namang gustong tumanggap sa kanya na ibang bansa. Isa pa yan. Sabi ng ICC, naku, hindi tayo ganyan, magpapasya tayo ayon sa Rome Statute. Ang sabi doon, may 3 risk factors. Number 1, pag ikaw ba pinalaya, babalik ka ng kusa. Maghihiring ka. Number 2, kapag ikaw ba pinalaya, hindi mo pakikialaman o magi-interfere doon sa proceedings, including mangingialam o magi-intimidate ng witnesses o ng ebidensya. At pangatlo, hindi ka pagagawa ng dagdag na krimen. So, with those parameters in place, unfortunately, masasabi ko po na according to the Rome Statute, natalo po yung sa part nila, sa defense, sa interim release, there is no necessity, absolute necessity to release him now. Number 2, the court has jurisdiction over crimes that were committed during the time that we were a member. And most importantly, ito yung kaibahan, may kapangyarihan at in-exercise niya yung jurisdiction niya within the same period, within the time that we were a member. And then number 3, fit to stand trial siya. Malino. Tuloy ang hearing. So yung fit to stand trial, take note lang mga kababayan, hindi magdidetermina nito yung abogado ni Duterte o yung kampo ni Duterte, kung hindi yung officially recognized at credible na taga-inspeksyon ng ICC. Yun yung nangyari, hindi ba? O sa totoo, kung magiging specific pa tayo, yung judges ang nagpasya. Ayon sa gabay at rekomendasyon ng medical experts. Ito, independent. Emphasis on independent medical experts. Hindi sila pabor sa prosecution, hindi rin sila pabor sa defense. Tama. Nagkaroon nga dito ng issue, buti na lang hindi naging source ng delay. Nagkaroon ng issue kasi gusto sana ng depensa na mabutbot at ma-cross-examine yung mga experts. Pero sabi ng court, hindi na. Parang when they presented the report, we have to take it as it is. Hindi na yung tipong, nagsasabi ka ba ng totoo? Nagsasabi yan ng totoo. At nilagay nga nila na, sa totoo lang hindi na ganon ka kasigasig, hindi na ganun ka okay, sabihin na natin si Duterte. Nakakalimot na raw. Tapos, ito, figure out ko pa, alam niyo yung coin in hand test. Yan. Hawakan hindi ko din alam kung anong exactly. Sige. Parang alin dito ba yung may ano. Basta may isang psychological test ba? Or psychiatric test na underperforming daw siya. Sinabi nila yon. Pero all in all, hindi ibig sabihin porket medyo ulyanin ka, medyo nakalimutan mo saan mo na ilagay yung, kumbaga sa atin, nakakalimutan ko sa ko ba na ilagay yung susi. Diba? Sa ko ba? Madalas siya susi. Yung bag ko naiwan ko. Ako yung kasama ko lang nung isang araw, naiwan niya yung bag niya sa kabilang table. Lumipat kami ng table sa kakainan na karinderya. Nakakalimutan yung bag. Parang, ay, sorry. Pero, hindi ko po irerekomenda na itong kliyente ko, kasama ko, na itong kliyente ko ay hindi ipagpatuloy yung kaso dahil lang nakalimutan niya yung bag niya. Okay pa ang utak sa pangkalahatan, meron na lang nakakalimutan na ilan. Minor matters which do not go into the substance of the case. Yan, importante yan mga kababayan. Ito, parang nagre-review tayo pag-aaral natin sa tulong ni Attorney Chrissy Conti yung detalye ng mga legal arguments at mga katwiran na ibinabato ng kampo ni dating Presidente Duterte. Attorney, meron lang akong tanong, no? Sa iyong karanasan doon sa Netherlands, sa mga feedback, ano ang naging impresyon halimbawa, no, sa iyong pagkakaalam ng mga judges at yung ICC as a whole doon sa mga kumakalat na mga fake news na paninira sa ICC, paninira doon sa mga judges, sa prosecutors, yung mga kumakalat na threat
online na talagang laganap na laganap. Nagkaroon ba to ng material effect o doon sa kaso ni Duterte? Pwedeng mag-share ka nga? I cannot, ilinaw ko to, I cannot speak for the court. Hindi po ako pwedeng magsalita para sa judges. Hindi ko sila nakakausap. Hindi rin po ako pwedeng magsalita para sa ICC. prosecution o kaya lalo na sa defense. Tapos sa mga biktima, ang mabibitbit ko lang ay yung boses ng mga kliyente ko. Lalo na yung mga nasa Rise Up for Life and for Rights. Sa bahagi ng mga biktima at na represented ng yung abogado natin, si Attorney Joel, si Attorney Gilbert, yung mismong korte sanay sa kritisismo. Kung maalala nyo, marami na po silang mga naging kaso Kenya, Oo. marami silang kaso sa Africa, may kaso rin sila na ongoing investigation sa Russia, may kaso rin na ongoing investigation pa lang, hindi pa nakapagbuo ng kaso, sa Israel. Ito pong mga bansang ito, medyo may ganyang estilo din ng pang-atake sa social media. Grabe. Kaya para sa kanila, una, hindi bago na magkaroon ng atake sa internet. Pangalawa, in fact, pwede ko naman siguro itong i-share, no? Wala pong internet, hindi po pwedeng gumamit ng internet sa loob ng ICC. Parang ganon, may general framework. Wala yung free wifi sa loob. Sige. Walang free wifi. Tapos, sa totoo, yung cellphone, hindi po pwedeng gamitin sa loob ng facility. So, bawal mag-selfie-selfie, ganyan. Kaya medyo may response yun sa pag-iingat nila sa kung anumang attacks. Pero, pangalawa, patungkol doon sa, kumbaga, mismong atake na, ang nakita kong pumalag, kumbaga, at nag-issue ka agad ng statement ay ang Office of the Prosecutor. Yan. Kasi nung na-issue yung di umano na bigyan daw ng maleta, Nabayaran. may picture Oo. na ipinakita na ito daw yung mga investigator na nasa Pilipinas. Grabe yun. Sabi namin, Grabe yun. paano nga ba ito? Pero kung ano't ano man, sabi ng prosecutor, nilinaw niya, sa aming pag-iimbestiga, meron naman kaming sariling budget. At pangalawa, confidential ang Grabe. investigation Grabe namin. yan. Kung ano't ano man, hindi kami makakapag-imbestiga kung wala ring suporta nung bansa. Ang na-realize lang din namin nung huli, hindi naman kumagat, ano? Ewan ko po sa iba kung naniwala kayo, pero tingin ko hindi naman kumagat na nabayaran yung ICC. Wala po sinabi itong sina Madriaga na diretsyong ibinigay yung pera doon sa ICC. Walang ganun eh. Oo, grabe. Ang sabi lang, sabihin na natin, binigay kay Senator Trillanes daw oo. Grabe. yung pera para ibigay. Pero hindi diretsyo. Isa yon. The number 2, yung po mga litrato na ipinakita, parang paparazzi. Wala yung selfie na kung ako yung aide mo, selfie tayo, magkatabi tayo, o kaya papunta tayo sa ganito. Tapos may dyaryo, may date. Yan. Parang gano'n. O kaya, kumbaga, ang nakita ko pa nga, picture ng babae, ng lalaki, na mula sa malayo. Palabas ng, restaurant, papunta ng tindahan, na kung maiisip ko nga, parang public investigator, private investigator, tapos pinipicturean, parang, ito, di ba? Parang sinusurveillance. Mas ganun pa yung dama ko, kesa sa sinasabi nila na escort sila. Oo. Kaya mukhang, sa totoo lang, hindi ko nakikitang dumidikit ito ng bongga at nagkakaroon ng epekto doon sa ICC. Ako naman, personal opinion ko, attorney, no? Matatalino naman to, no? From Attorney Baligod, na involved pa si Mike Defensor, and the rest of the gang, ika nga. Magagaling yan matatalino. Pero tingin ko baka deliberate, part ng plano, magkalat talaga ng wrong information, ng kasinungalingan, at saka, yung pinapakinggan ko rin yung yung base, yung political base ng mga DDS, halimbawa. Talagang hanggang ngayon, binabandera nila yung mga maling rason, mga maling argumento, at saka yung nabayaran ng ICC, dala-dala nila ngayon yan. Hindi, walang intensyon na palabasin ng katotohanan, pero armasan lang
yung mga nauuto at mga tanga ng impormasyon para magamit. Parang ganun eh. Deliberate. Alam niyo yung nakikita ko nga sa ICC Facebook at sa iba pang mga post, buti na lang may ibang post na hindi na binubuksan ng ICC yung comment section. Oo. So yung COMSEC nila, maleta, kangaroo court, Grabe. at bayaran. Ganyan essentially yung Grabe, no? linyahan. Kung process sa ICC, hindi ko nakikitang maaapektuhan. Oo. Kasi walang pruweba eh. There is nothing to say that there has been a mistrial or abuse of the process. But on the other hand, syempre yung political ang importanteng bahagi din. Tama. Sa political na yan at paniniwala, kumbaga, showing ng political arena ay ano ang paniniwala ng mga tao sa mga survey. Ang sinasabi nila, humihina yung trust doon sa ICC. Sige, pero hindi naman titigil yung kaso dahil lang humina ang trust ng mga Pilipino. Tama. Ang importante, nandyan na po yan. Sa totoo lang, mas, hindi, alam nyo, ano ba yung sa pagitan ng awa, tsaka yung natatawa ka? Yung parang hindi mo alam kung iiyak ka o tatawa ka. Hindi Diba, mo may mga alam, ganong oh. feeling. May ganun. Parang, yung ganon. Galit ka pero nakakatawa na. Oo, yung ganong feeling, ilalagay ko pa kapag nakikita ko yung gano'n na sa social media idinadaan. Okay. Dahil hindi po niyan mapapalaya si Duterte. Hindi po niyan mababawasan yung ebidensya. At habang umuusad yung kaso, ngayon nga, nagsisimula na tayo sa substantial portion. Narinig na natin ano ang krimen. Mas lalo lang, baga nakakatawa, katawa-tawa yung mga arguments. Bayaran. Oo nga. Samantalang, mismong issue na. Kaya sana lang makarinig ako ng, kaya lang sana rin hindi ganun kabobo na arguments argumento patungkol doon sa pumatay ba o hindi? Nangyari ba ito o hindi? So, ganun na sana yung pag-unlad. Pero syempre, sabi nga nila, kapag wala nang masabi, pulaan mo na lang ang kaaway mo. Siraan mo na lang. Pero iniintay ko pero maski makukuha niyo naman yung cue para po sa mga DDS supporters. Yeah, pero maganda rin. Nanonood ngayon, makukuha niyo talaga yung cue, makukuha niyo yung script. Kung hindi po kayo bayaran, kasi ang mga bayaran, may script na dadating, di ba? Wala tayong magagawa doon. Mga bayaran yun. Yung pong iba na, parang iniisip, alam ko inaabangan niyo rin po kung ano yung depensa ni Duterte. Kasi kung ako sa inyo, doon ako magla-latch on, di ba? Oo. Na parang, sige, he did not mean it. Parang ganon. So, nagbibiro lang. Nagbibiro lang. Paulit-ulit na nagbibiro. Ang problema, medyo narinig ko yan, tapos inconsistent yan. Nagbibiro ba talaga o dun sa isang banda, sabi ng iba, para lamang ito sa ikabubuti ng ating sambayanan. Yan ang linyahan, ano? Hindi pa lang nila na-i-improve yan. Kasi kung ma-improve nila yan, dyan na sila mag-stick. Kasi is it either a joke or was it serious? Oo nga. Pero attorney, may napansin din ako May napansin din ako yung isang argument ni Kaufman na wala daw batayan yung mga pinresent ng side ng mga biktima dahil hindi raw ito lumabas sa official forensic report ng PNP. Yun nga yung kine-question, hindi ba? Kaya sabi ko, ano ba ito si Kaufman? Talagang for 150 million pesos a month, no, equivalent. Talagang siguro kahit ano gagawin mo, no, to si Kaufman talaga. Sa totoo, yan lang naman ang trabaho at that point, no, ng defense. Butasan kung anong sinasabi ng prosecution. Kaya siguro, try everything. Diba? Subukan mo lahat kung saan, butasan mo lahat kung anong mabubutas mo. Tingnan natin kung anong gagana. Try until you succeed. Pero naintindihan ko na talagang marami, lalo na sa mga nakikinig ng closely, marami nang nakikitang inconsistency or fallacy. Pero sabi, dagdagan ko yung sinabi mo, mas precise siguro kung try until you get paid, parang gano'n. Try until, anyway, biro lang, with due respect sa mga abogado, no? Pero anyway, attorney, balikan ko yung 6 na abogadong binanggit mo. Sa madalit salita, sinasabi mo kanina, walang papel yun.
Walang papel. O nagpo-propaganda lang. Simpleng may papel sila, lalo na naging bahagi sila ng war on drugs. Hindi yun nga eh. 'Di ba? Kumbaga, itong mga itsurang to, nakita na natin ito noon pa man, ng panahon ng administrasyon, nung nakaupo pa. Oo. Kaya, sa isang banda, alam nila kung anong nangyari. They were there during the Oo nga eh. perpetration of the crime. Hindi, It is pero possible. yung legal function nila ron, nung pumunta sila sa DIG, di Yun ba wala. Oo nga eh. Yung nga yung punto mo kanina eh, na pumunta sila ron, wala naman silang legal personality. Hindi ba? Pwede naman silang manood, sa totoo lang. Ang issue lang talaga ay, are you officially a part of the prosecution, of the defense team, Oo nga eh. or not? Importante pong para sa proceedings yon kasi may access ka ba sa confidential information o wala? Oo. Kasi sabi ng defense, wala naman daw. So, lalo lamang nabuo na, okay, so ano nga ba sila doon? Palamuti. Hindi, tingin ko, part ng propaganda team. Tingin ko yun. Assessment ko lang. Ha? Subjective Isang assessment banda ko. yun. Oo, isang banda po yun. Pero, hindi din naman natin dapat ipagkaila sa party nila, sa grupo nila, na magpadala talaga ng individual sa loob ng proceedings. Tama. Kumbaga, actually, pwedeng kahit meron. Pwede. Ayun. Kasi open sa public ang mga ICC proceedings. Social, Magsa-sign up ka lang, pipila lang sa labas. Social, yung mga meron, abogado pa, galing pa sa Pilipinas. Ba? Yun lang. Social. Anyway, teka, sasamantalahin ko na, attorney, dahil may mga related issues. Dalawa pa, no? Pero lumundag tayo dun sa impeachment proceeding na sinasabing umapila yung mga abogado, yung mga supporters ni BP Sara na sa Supreme Court para sa TRO. Hindi naman sila yung concerned. Hindi naman sila yung may kaso. At walang pakialam si BP Sara. Narinig ko yung argument ng isang legal expert na wala naman silang kinalumaman doon sa kaso. Ano opinion mo dito sa ginagawang hakbang nitong mga grupong ito on the impeachment issue of BP Sara? Well, try and try until you succeed, di ba? Ayan na naman. Susubukan mo lahat ng paraan. At kung nauna, depende kasi yan sa issue. So, parehong paraan, nung nakaraan, di ba, umakyat din sa Supreme Court, kung naalala natin, si VP Sara dito sa impeachment na unang sinampa nung February 5, 2025. Ngayon, umaakyat naman siya sa impeachment complaint na filed ng February 2026. Pero, magkaiba ang issue. Okay, so nung noon, may issue tungkol doon sa logistics o technicality. Usapin ng, ito ba ay tamang na isampa? Tama ba ito na gano'n? Merong sumakses sila doon, sabihin na natin, On impeachment proceedings na nauna. Technicality. Dito, I would assume, hindi ko pa nakikita yung kanilang petition, I would assume it would be the similar arguments or issues. Tingnan natin kung lulusot ulit, pero hindi uulit yung Supreme Court ng desisyon on the same issue na basta-basta lang. Kasi ito, At ang substance na eh. Pinag-uusapan dito substance Yung na, una, oo. technicality lang eh. Di ba? Kaya yung kanina, I would even say, fair enough na sabihin din na paraan din talaga. At sa totoo naman, kahit na anong iba pa yung miscellaneous or interlocutory petitions could delay the proceedings. Diba? Kapag kine-question mo yung proseso, kapag kine-question mo kung ano yung gagawin, ang epekto niyan posibleng ma-delay. Pero at the same time, syempre, glass half full tayo ang tingin natin dyan. Edi, okay lang kasi lalong titibay. Ano ba talaga yung proseso? So, kung matalo sila, sabihin na natin, dun sa tanong nila, edi all the more magkakaroon ng legitimacy yung impeachment proceedings moving forward. At ang mangyayari ay, let's go into the evidence already. Yeah. Similar yan sa nangyayari sa ICC, pansin nyo? Una mong questionin, tama ba yung proseso? Tama ba yung yung nagaganap? Related Sino-sino Related. yung mga taong to? Pero,
sa ultimo, ang gusto natin, magkaroon ng trial. Alam niyo yung ibang mga biktima, lalo na yung may birthday ngayon na nanay. Narinig ko siya parang ang wish niya na lang, mabuksan yung kaso, kumbaga, magkaalaman sa publiko. Ano ba talaga nangyari sa war on drugs? Alam niya kung anong nangyari sa anak niya. Pero gusto niya, ano ba talaga yung naging proseso? Gusto niyang umamin, kumbaga, or makita, kung hindi man pag-amin, makita, bakit naging target ang anak ko? 15 years old ang anak ko. Parang ganun, bakit bigla na lang? Ano to? Parang ganun, ano? Gusto nilang makuha yung katotohanan na fundamental para sa katarungan. Tas attorney, siguro yung issue ng katotohanan, yung issue ng proseso, tingin ko issue to ng taong bayan, no? Kasi Ay, yes. hindi ba para sa ating lahat to hindi ba? Baga sa laro sa basketball court, galit sa mga basketball, hindi ba? O mga boxing or sports, galit na galit tayo mga Pilipino. Naku, nandaya yung referee. Naku, hindi naman tayo kasama dun sa laro, hindi ba? Wala tayong pakialam dun sa laro. Pero nagke-question tayo pag may nakikita tayong mali. Hindi ba mas lalo ito dahil buhay ang pinag-uusapan natin dito, sistema ng katarungan sa ating bansa. Di ba dapat talagang makikialam tayo? Magandang punto yan kasi lagi nga namin sinasabi, hindi po ito laban lamang ng mga nabiktima na direktang namatayan. Tama, Laban po ito ng lahat kasi yung isang ganansya natin dito or isang nawala sa atin nun, yung katotohanan. Namatay yun, yung katotohanan, yung pagmamahal sa kapwa, Kaya nga yung pagkilala na sagrado ang karapatang pantao, ang karapatang mabuhay, yun yung nawala sa atin. Totoo yan. Kaya sana makita ng lahat na kaso ito para sa sambayan ng Pilipino. Parang At yung kung gaano po kayo, nasamba kayo ng matapos tayong matalo sa Miss Universe, yan yung mga feeling na diba? Sabi nga nila, pag tapos ng Miss Universe, huwag kang magpapagupit sa parlo ng mga bakla. Baka kalbuhin Galit ka. yung mga yan. Uka-uka ang buhok mo. Baka magupit ang tenga mo. May epekto yan. Totoo, Kasi alam totoo mo, yan. di ba yung mga laban ni Pacquiao, pag natalo yan, parang wala, bad trip lahat ng tao. Nagduluksa buong bansa. Kaya sa totoo, laban ito sa whether sa ICC o kaya dito sa Senado, laban ito para sa moral fiber ng mga Pilipino. Tama. Hanggang saan natin palalampasin ang mali. Tama. At saka parang symbolic yun no? Mas mamahalin mo pa ba ang kariton kaysa dun sa buhay ng taong nawala? Di ba? Parang yung mga nababaliw dun sa dehig, sinusubuan pa yung karton ng presidente nila. Anyway, teka. Bakit? Bakit? Anyway, ito medyo meron lang akong hindi ko papalagpasin to. Meron akong tinatawag sa program ko, alam mo yan, yung QR code, Quick Reaction Code. Ito po ay kinopya ko kay Tito Boy Abunda. Baka pwede isingit lang natin, attorney. Magbibigay lang ako ng ilang pangalan ng mga tao. Give 1 or 2 words as your reaction sa kanila. Wala tayong biglaan lang to. Wala tayong wala tayong rehearsal. Pero more or less makikita ko, matatansya ko kung ano yung mga political views mo. 1 or 2 words lang, Okay. Sisimulan ko na. Cheese Escudero. Questionable. Ayan. Marcoleta. Sorry, Marco Beta. Yun ang dumikit na propaganda. Kiko Pangilinan. Tingnan natin. Yan. Bam Aquino. Marami pong inaaral yan si Senator Kiko. Bam Aquino. Kaya natin. Okay. Senator Risa Ontiveros. Palaban. Tama-tama, buwan ng kababaihan si Senator Risa. Robin Padilla. Naku, glutadrip. Amy Marcos. Quote-unquote, pwede ba? Presidential sister. Yan. Jinggoy Estrada. Oh no! Alam mo, lumalabas yung pagkasokmed, pwede ba? Botomesa. Bigat na. Sorry. Okay. Alan Cayetano. Balimbing. Yan. Laila de Lima. Abante, babae. Yan, kababaihan din. Yung Villar siblings, yung magkapatid.
Sino kayo? Puro kaso na ngayon, ano? Oo, Ito, at saka- panghuli na to, Vico Soto. Ay, syempre, the best. Anyway, alam mo, attorney, malala yung crisis natin ano sa ating bansa. Siguro makapagbigay ka lang ng konting analysis o opinion related yan sa lalo na sa kababaihan, no? Itong economic crisis natin brought about by the Middle East crisis ay ang unang biktima karamihan dito ay OFW na mga kababaihan, mga nanay natin dito sa Pilipinas. 'Di ba parang lalo na itong mga biktima ng nakikita kong lumalabas at nagsasalita, karamihan, mga nanay ng mga biktima ng EJ case. Itong crisis natin ngayon, can you give a statement on this Middle East crisis in relation dito sa hinaharap ng kababaihan nating Pilipino na hamon? Anong statement mo rito? Una sa lahat, ang hamon hindi lang para sa kababaihan, pero sa lahat ay intindihin yung issue at ano yung pinakaugat. Madali pong sabihin na kailangan bumaluktot dahil maikli ang kumot. Kailangan higpitan ang sinturon. Magtiis. Kasi, kumbaga mag-adjust. Alam nyo, sa panahon na ito, na malinaw na nagsimula ang lahat ng ito, nagsimula ang krisis, lumala, sabihin na natin, ang krisis, kasi matagal nang may krisis. Dahil ang US at Israel ay binomba at inatake ang Iran, ang tawag nga nila, this is a war of choice. Habang nagne-negotiate, attorney. Habang dinegotiate. At Nagne-negotiate. pangalawang beses na nila itong, kumbaga, ang tawag nga natin, perfidious. Perfidy. O yung parang pataksil na ginawa. Kasi nung last year, nung 12-day war, nagdi-discuss, bigla nagkabombahan na naman, binomba ng Israel yung Iran. Kaya, ang isang punto nito ay dapat itigil ng US. Kumbaga parang rape. Ipasok ko sa gano'n na, sa rape. Hindi mo sasabihin dun sa biktima, ay sorry, mag-ano ka kasi dapat mag-cover up ka, tago mo yung ano mo, yung katawan mo, hindi. Sasabihin mo sa rapist, huwag kang mang-rape. Kaya dito, kailangan nating pangibabawan ng US at Israel na tigilan nila ang kanilang agresyon. At sa mga kababaihang tatamaan, ito yung pinakamahirap. Pero sabi ko din to sa mga biktima ng war on kapit lang. Alam ko, madaling bumigay na parang wala na tayong magagawa. Meron po. Kapit lang habang gawin ang lahat para magtulungan. At ang natutuwa ako, bumalik ang community pantries na isang paraan para pagkilala na hindi lang ako, hindi lang ikaw ang namroblema, lahat tayo. At sana yun ang bumalik na diwa sa gitna ng lahat ng krisis. Whether or not nagkaroon ng gera, hirap na rin talaga tayo. Ugatin natin kung ano ba ang punot dulo. Magaling ang kababaihan dyan. Kaya sana magkita-kita po tayo at magsama-sama dun sa mga 1, educational discussions and 2, mga pagkilos sa susunod. Tama. Maraming salamat, Attorney upcoming Chrissy. one. Maraming salamat sa iyo. In fact, kababaihan na nagsimula ng community pantry, si Patricia Non. Yung siya'y nagpalaganap ng popularidad niyan at lumaganap to, nagkaroon ng libu-libong community pantries nationwide. Pero maganda yung punto mo, sa panahon ng krisis, baka magandang oportunidad ito sa atin, mga kababayan, na lumabas yung kabutihan nating mga Pilipino. Lumabas yung laban natin dun sa naratibo ng mga taong sinasamba yung kanilang idol na gumawa ng krimen sa ating bansa. Hindi ba magandang pagkakataong itong palabasin natin yung magandang political narrative ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa bayan? Kaya sa pagkakataong ito, Attorney Chrissy, suki na kita, nagpapasalamat ako sa iyo, no? Pasalamat po tayo kay human rights lawyer Attorney Cristina Chrissy Conti sa kanyang pagpapaunlak sa ating programa. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.